the Holy Bible. Reading Plan, 52nd Day, Tagalog Version, Numbers chapters 30 to 33, Psalm chapter 35, and Luke chapter 3. Numbers chapter 30. Ang kautusan tungkol sa panata. Ika-30 kabanata. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng lahi ng Israel, ito ang mga utos ng Panginoon. Kung ang isang lalaki ay gagawa ng panata o susumpa sa Panginoon na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangang tuparin niyang lahat ang kanyang sinabi. Kung ang isang dalaga na naninirahan pa sa bahay ng kanyang ama ay gumawa ng panata o nanumpa sa Panginoon na gagawin niya o hindi ang isang bagay, at nalaman ito ng kanyang ama pero hindi naman ito tumutol, kailangang tuparin niya ito. Pero kung tumutol ang kanyang ama nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. Patatawarin siya ng Panginoon dahil tumutol ang kanyang ama. Kung ang isang dalaga ay manumpa o gumawa ng panata na gagawin niya o hindi ang isang bagay, pagkatapos nag-asawa siya, kahit na pabigla-bigla man o hindi ang kanyang pangako, at nalaman ito ng kanyang asawa, pero hindi naman ito tumutol, kailangang gawin niya ang kanyang ipinangako. Pero kung tumutol ang kanyang asawa nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin, at wala na siyang pananagutan sa Panginoon. Pero kung ang isang biyuda o babaeng hiniwalayan ng asawa ay gumawa ng panata o nanumpa na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangang tuparin niya ito. At kung ang isang babaeng may asawa ay gumawa ng panata o nanumpa na gagawin niya o hindi ang isang bagay, at nalaman ito ng kanyang asawa, pero tumahimik lang ito at hindi tumutol, kailangang tuparin niya ito. Pero kung tumutol ang kanyang asawa nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. Patatawarin siya ng Panginoon dahil tumutol ang kanyang asawa. May karapatang pumayag o tumutol ang kanyang asawa sa kahit anong ginawa niyang sumpa o panata. Pero kung hindi tumutol ang kanyang asawa sa mismong araw na nalaman niya ito, pumapayag ang kanyang asawa na tuparin niya ito. Pero kung pinalipas pa ng kanyang asawa ang ilang araw bago pa tumutol, ang kanyang asawa ang parurusahan sa kanyang kasalanan. Iyon ang mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises, tungkol sa lalaki at sa kanyang asawa, at tungkol sa ama at sa kanyang anak na dalagitang nakatira sa kanyang bahay. Numbers chapter 31. Ang pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Midianita. Ika-31 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gantihan mo ang mga Midianita dahil sa kanilang ginawa sa mga Israelita. Pagkatapos mo itong gawin, mamamahinga ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, maghanda ang iba sa inyo sa pakikipaglaban sa mga Midianita, dahil gusto ng Panginoon na gantihan natin sila. Magpadala ang bawat lahi ng 1,000 tao sa digmaan. Kaya 12,000 tao na galing sa 12 lahi ng Israel ang naghanda para sa labanan. Ipinadala sila ni Moises sa labanan, 1,000 mula sa bawat lahi na pinamumunuan ni Finehas na anak ng paring si Eleazar. Nagdala si Finehas ng mga kagamitan mula sa templo at ng mga trumpeta para sa pagbibigay babala. Nakipaglaban sila sa mga Midianita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises, at pinatay nila ang lahat ng lalaki. Kasama sa pinatay nila ang 5 hari ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba. Pinatay din nila si Balaam na anak ni Beor sa pamamagitan ng espada. Binihag nila ang mga babae at mga batang Midianita, at sinamsam nila ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. Sinunog nila ang lahat ng bayan, pati ang lahat ng kampo ng mga Midianita. Dinala nila ang kanilang mga sinamsam, maging tao o hayop man, kina Moises at Eleazar na pari, at sa mga mamamayan ng Israel, doon sa kanilang kampo sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan, malapit sa Jericho.
Sinalubong sila ni Moises, Eleazar na pari, at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga opisyal ng mga sundalo na nanggaling sa digmaan. Sinabi ni Moises sa kanila, "Bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Sila ang mga sumunod sa payo ni Balaam sa paghikayat sa mga Israelita na itakwil ang Panginoon doon sa Peor. Kaya dumating ang salot sa mamamayan ng Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki at ang lahat ng babaeng nasipingan na. Pero ang mga babaeng hindi pa nasisipingan ay itira ninyong buhay para sa inyo. Ang lahat sa inyo na nakapatay o nakahipo ng patay ay kailangang manatili sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Sa 3 at 7 araw, kailangang maglinis kayo at ang inyong mga bihag. Linisin ninyo ang lahat ng damit ninyo, pati ang lahat ng kagamitang gawa sa balat o sa balahibo ng kambing o sa kahoy." Pagkatapos sinabi ng paring si Eleazar sa mga sundalo na nagpunta sa labanan, "Ito ang tuntunin ng kautosang ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang anumang bagay na hindi nasusunog gaya ng ginto, pilak, tanso, bakal, lata o tingga ay kailangang ilagay sa apoy para maging malinis ito. Pagkatapos hugasan ito ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ang kahit anong hindi nasusunog ay hugasan lang sa tubig na ito. Sa 7 araw kailangang labhan ninyo ang inyong mga damit at ituturing na kayong malinis at makakapasok na kayo sa kampo." Ang paghahati-hati ng mga nasamsam. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bilangin ninyo ni Eleazar na pari at ng mga pinuno ng kapulungan ang lahat ng tao at hayop na nabihag. Hatiin ninyo ito sa mga sundalo na nakipaglaban at sa kapulungan ng Israel. Mula sa bahagi ng mga sundalo magbukod ka ng para sa Panginoon, isa sa bawat 500 bihag, tao man o baka, asno, tupa o kambing. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang bahagi ng Panginoon. Mula sa parte ng mga Israelita, magbukod ka ng isa sa bawat 50 bihag, tao man o baka, asno, tupa, kambing o iba pang mga hayop. Ibigay ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon." Kaya ginawa ni Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang nasamsam ng mga sundalo sa digmaan: 675,000 tupa, 72,000 baka, 61,000 asno, at 32,000 babaeng hindi pa nasipingan. Ito ang kalahati ng parte ng mga sundalong nakipaglaban: 337,500 tupa, na ang 675 nito ay ibinigay para sa Panginoon. 36,000 baka, na ang 72 nito ay ibinigay para sa Panginoon. 30,500 asno, na ang 61 nito ay ibinigay para sa Panginoon, at 16,000 dalaga, na ang 32 nito ay ibinigay para sa Panginoon. Ibinigay ni Moises sa kay Eleazar na pari ang bahagi para sa Panginoon, ayon sa iniutos sa kaniya ng Panginoon. Ito ang parte ng mga Israelita na kalahati ng ibinigay ni Moises sa mga sundalong nakipaglaban: 337,500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno, at 16,000 dalaga. Mula sa parting ito ng Israelita, nagbukod si Moises ng isa sa bawat 50 tao o hayop, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya, at ibinigay niya ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Pagkatapos, pumunta kay Moises ang mga opisyal ng mga sundalo at sinabi sa kanya, "Binilang namin ang mga sundalo na sakop namin, at wala ni isa mang kulang. Kaya inihahandog namin sa Panginoon ang gintong mga bagay na aming nakuha sa labanan: pulsera sa braso at kamay, mga singsing, mga hikaw at mga kwintas, para hindi kami parusahan ng Panginoon." Tinanggap ni Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na ginto,
Ang bigat ng mga gintong ito na dinala ng mga opisyal ng mga sundalo na inihandog ni Moises at ni Eleazar sa Panginoon ay 200 kilo. Ito'y mula sa mga nasamsam ng bawat sundalo sa labanan. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Eleazar mula sa mga opisyal ng libo-libo at daan-daang sundalo ay dinala nila ito sa toldang tipanan para alalahanin ng Panginoon ang mga Israelita. Numbers chapter 32. Ang mga lahi sa silangan ng ilog ng Hordan. 32 kabanata. Napakaraming hayop ng mga lahi ni na Reuben at Gad. Kaya nang makita nila na masagana ang lupain ng Jazer at Gilead para sa mga hayop, nagpunta sila kina Moises, Eleazar at sa mga pinuno ng mamamayan ng Israel at sinabi, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleyale, Sebam, Nebo at Beon, ang mga lugar na sinakop ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita, ay mabuting lugar para sa mga hayop, at kami na mga alagad ninyo ay napakaraming hayop. Kaya kung nalulugod kayo sa amin, ibigay ninyo ang mga lupaing ito sa amin, bilang bahagi namin, at huwag na ninyo kaming dalhin sa kabila ng ilog ng Hordan. Sinabi ni Moises sa mga lahi ni Gad at Reuben, ano ang ibig ninyong sabihin? Magpapaiwan na lang kayo rito habang ang mga kapwa ninyo Israelita ay pupunta sa labanan? Pahihinain lang ninyo ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ganito rin ang ginawa noon ng inyong mga ninuno, nang ipinadala ko sila mula sa Kadesh Barnea para tingnan ang lupaing ito. Nang makarating sila sa lambak ng Eshcol at nakita nila ang lupain, pinahina nila ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Matindi ang galit ng Panginoon ng araw na iyon at sumumpa siya. Dahil sa hindi sila sumunod sa akin ng buong puso nila, wala ni isa man sa kanila na 20 taong gulang pataas na nagmula sa Ehipto ang makakakita ng lupaing ipinangako ko kay Abraham, Isaac at Jacob, maliban lang kay Caleb na anak ni Jepune, na Kenizeo, at kay Josue na anak ni Nun. Dahil sumunod sila sa akin ng buong puso nila, nagalit ng matindi ang Panginoon sa mga Israelita, kaya pinaikot-ikot niya sila sa ilang, sa loob ng 40 taon, hanggang sa nangamatay ang buong henerasyon na gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, kayo namang lahi ng mga makasalanan ang pumalit sa inyong mga ninuno, at dinagdagan pa ninyo ang galit ng Panginoon sa mga Israelita. Kung hindi kayo susunod sa Panginoon, pababayaan niyang muli kayong mga mamamayan dito sa ilang, at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Pero lumapit pa sila kay Moises at sinabi, gagawa na lang po kami rito ng mga kulungan para sa aming mga hayop, at mga lungsod para sa aming mga kababaihan at anak. Pero handa po kaming pangunahan ng aming mga kapwa Israelita sa pakikipaglaban hanggang sa madala namin sila sa kanilang mga lugar. Habang nakikipaglaban kami, dito po maninirahan ang aming mga anak sa napapadirang lungsod na aming ipapatayo para maging ligtas sila sa mga naninirahan sa lupain ito. Hindi po kami uuwi hanggang sa matanggap ng mga Israelita ang lupaing kanilang mamanahin. Pero ayaw naming makatanggap ng lupa kasama nila sa kabila ng Hordan. Mas gusto po namin dito sa bandang silangan ng Hordan, dahil nakakuha na kami ng parte namin dito sa silangan ng Hordan. Sinabi ni Moises sa kanila, kung talagang gagawin ninyo yan, na handa kayo sa pakikipaglaban kasama ang Panginoon, at tatawid ang lahat ng sundalo ninyo sa Hordan, hanggang sa maitaboy ng Panginoon ang kanyang mga kaaway at maangkin ang lupa, maaari na kayong makabalik dito, dahil natupad na ninyo ang inyong tungkulin sa Panginoon at sa kapwa ninyo Israelita, at magiging inyo na ang lupaing ito sa harapan ng Panginoon. Pero kung hindi ninyo ito gagawin, magkakasala kayo sa Panginoon, at siguradong pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Sige, magtayo kayo ng mga lungsod para sa inyong mga asawa at anak, at gumawa ng mga kulungan para sa inyong mga hayop.
pero dapat ninyong tuparin ang inyong ipinangako. Sumagot ang mga lahi ni Gad at Reuben kay Moises, susundin namin ang inyong mga utos. Maiiwan dito sa mga lungsod ng Gilead ang aming mga asawa, mga anak at mga hayop. Pero kami na iyong mga lingkod na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Hordan para makipaglaban ayon sa utos mo sa amin. Kaya nagutos si Moises sa paring si Eleazar, kay Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng lahi ng Israel. Sinabi niya, kung ang mga tauhan ng lahi ni Gad at Reuben na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Hordan para sumama sa pakikipaglaban sa laban ng Panginoon, at kung maagaw na ninyo ang lupain iyon, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead bilang lupain nila. Pero kung hindi sila tatawid kasama ninyo, dapat silang tumanggap ng lupa kasama ninyo roon sa lupain ng Kanaan. Sinabi ng mga lahi ni Gad at Reuben, susundin namin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Tatawid kami sa Hordan sa presensya ng Panginoon. Pero ang mamanahin naming lupain ay ang nasa silangan sa tabi ng Hordan. Kaya ibinigay ni Moises sa mga lahi ni Gad, Reuben at sa kalahati ng lahi ni Manase na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreyo, at ang kaharian ni Haring Og ng Bashan, ang buong lupain pati na ang lungsod at mga teritoryo sa palibot nito. Itinayong muli ng lahi ni Gad ang Dibon, Atarot, Aroer, Atrot-Shofan, Jazer, Jogbeha, Bet-Nimra, at Bet-Haran. Ang mga lungsod na ito ay pinalibutan nila ng pader. Gumawa rin sila ng mga kulungan para sa kanilang mga hayop. At itinayong muli ng mga lahi ni Reuben ang Heshbon, Eleale, Kiryataim, pati ang mga lugar na tinatawag noon na Nebo at Baal-Meon, at ang Sibma. Pinalitan nila ang mga pangalan ng mga lungsod na muli nilang itinayo. Sinalakay ng mga angkan ni Makir na anak ni Manase ang Gilead, at naagaw nila ito. At itinaboy nila ang mga Amoreyo na naninirahan doon. Kaya ibinigay ni Moises ang Gilead sa mga angkan ni Makir na lahi rin ni Manase, at doon sila nanirahan. Naagaw ni Jair na mula rin sa lahi ni Manase ang mga baryo sa Gilead, at tinawag niya itong mga bayan ni Jair. Naagaw ni Noba ang Kenat at ang mga baryo sa palibot nito, at tinawag niya itong Noba ayon sa pangalan niya. Numbers chapter 33. Ang mga lugar na dinaanan ng mga Israelita mula Ehipto papuntang Moab. 33 Kabanata. Ito ang mga lugar na dinaanan ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto na nakagrupo ang bawat lahi sa ilalim ng pangunguna ni Moises at Aaron. Ayon sa utos ng Panginoon, inilista ni Moises ang kanilang dinaanan ng mga lugar mula sa kanilang pinanggalingan. Umalis sila sa Rameses ng 15 araw ng unang buwan, pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Umalis silang may lakas ng loob, habang nakatingin ang mga Ehipsyo na naglilibing ng lahat ng panganay nilang lalaki na pinatay ng Panginoon, dahil hinatulan sila ng Panginoon sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Mula sa Rameses, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, na tabi ng disyerto. Mula sa Etam, nagbalik sila papunta sa Pi-Harirot, na nasa silangan ng Baal-Zephon, at nagkampo malapit sa Migdol. Mula sa Pi-Harirot, tumawid sila sa dagat at pumunta sa disyerto. Naglakbay sila sa loob ng 3 araw sa disyerto ng Etam, at nagkampo sila sa Mara. Mula sa Mara, nagkampo sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma. Mula sa Elim, nagkampo sila sa tabi ng Dagat na Pula. Mula sa Dagat na Pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagkampo sila sa Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Refidim, kung saan walang tubig na naiinom ang mga tao. Mula sa Refidim, nagkampo sila sa disyerto ng Sinai. Ito pa ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan nang naglalakbay sila mula sa disyerto ng Sinai papunta sa Kadesh sa ilang ng Zin, Kibrot Hataava, Hazerot, Ritma,
Rimon Perez, Libna, Risa, Kehelata, Bundok ng Shefer, Harada, Makelot, Tahat, Tera, Mitka, Hasmona, Moserot, Bene Jaakan, Horhagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, at hanggang sa makarating sila sa Kadesh sa ilang ng Zin. Mula sa Kadesh, nagkampo sila sa bundok ng Hor, sa hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ng Panginoon, umakyat si Aaron sa bundok ng Hor, at doon siya namatay sa edad na 123 taon. Nangyari ito noong unang araw ng ikalimang buwan, ng ika-40 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ngayon, ang hari ng Kanaan na si Arad na naninirahan sa Negev ay nakabalita na paparating ang mga mamamayan ng Israel. Mula naman sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ito ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim na nasa hangganan ng Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, sa mga bundok ng Abarim na malapit sa Nebo, at hanggang sa nakarating sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, malapit sa Jericho. Nagkampo sila roon sa tabi ng Hordan mula sa Beth Jeshimot hanggang sa Abel Shittim. Nasakop pa rin ang kapatagan ng Moab. At habang nagkakampo sila roon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung tatawid sila sa ilog ng Hordan papunta sa Kanaan, palayasin nila ang lahat ng naninirahan doon, at gibain ang lahat ng Diyos-Diyosa nila, nagawa sa mga bato at metal, at ang lahat ng kanilang sambahan sa matataas na lugar. Sasakupin ninyo ang mga lupaing iyon, at doon kayo titira, dahil ibinibigay ko ito sa inyo. Partihin ninyo ang lupa sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa dami ng bawat lahi. Ang lahi na may maraming bilang ay partihan ninyo ng malaki, at ang lahi na may kakaunting bilang ay partihan ninyo ng maliit. Kung ano ang mabunot nila, iyon na ang kanilang parte. Sa pamamagitan nito mahahati ang lupa sa bawat lahi. Pero kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan doon, ang mga matitira sa kanila'y magiging parang puwing sa inyong mga mata at tinik sa inyong mga tagiliran. Magbibigay sila ng kaguluhan sa inyong paninirahan doon, at gagawin ko sa inyo ang parusa na dapat para sa kanila." The Book of Psalm chapter 35. Ika-35 Kabanata. Dalangin para tulungan. Panginoon, kontrahin niyo po ang mga kumukontra sa akin. Labanan niyo ang mga kumakalaban sa akin. Kunin niyo ang inyong kalasag, at ako'y inyong tulungan. Ihanda niyo ang inyong mga sibat para sa mga taong humahabol sa akin. Gusto kong marinig na sabihin niyo, "Ako ang magpapatagumpay sa iyo." Mapahiya sana ang mga taong naghahangad na ako'y patayin. Paatrasin niyo at biguin ang mga nagpaplano ng masama sa akin. Maging gaya sana sila ng ipa na tinatangay ng hangin, habang sila'y itinataboy ng inyong anghel. Maging madilim sana at madulas ang kanilang dinadaanan, habang sila'y hinahabol ng inyong anghel. Naghukay sila at naglagay ng bitag para sa akin, kahit wala akong ginawang masama sa kanila. Dumating sana sa kanila ang kapahamakan ng hindi nila inaasahan. Sila sana ang mahuli sa bitag na kanilang ginawa, at sila rin ang mahulog sa hukay na kanilang hinukay. At ako'y magagalak dahil sa inyong pagliligtas sa akin, Panginoon. Buong puso kong isisigaw, "Panginoon, wala kayong katulad. Kayo ang nagliligtas sa mga dukha at api mula sa mga mapagsamantala. May mga malupit na taong sumasaksi laban sa akin. Ang kasalanang hindi ko ginawa ay ibinibintang nila sa akin. Ginagantihan nila ako ng masama sa mga kabutihang aking ginawa, kaya ako'y labis na nagdaramdam. Kapag sila'y nagkakasakit, ako'y nalulungkot para sa kanila.
nagdaramit ako ng sako at nag-aayuno pa. At kung ang aking dalangin para sa kanila'y hindi sinasagot, palakad-lakad akong nagluluksa na parang nawalan ng kapatid o kaibigan. At ako'y yumuyuko at nagdadalamhati para sa kanila na para bang nawalan ako ng ina. Ngunit nang ako na ang nahihirapan, nagkakatipon sila at nagtatawanan. Nagsasama-sama ang mga sa akin ay kumakalaban, kahit ang mga hindi ko kilala ay sumasama't walang tigil na ako'y hinahamak. Kinukutya nila ako ng walang pakundangan, at ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit sa sobrang galit. Panginoon, hanggang kailan kayo manunood lang? Iligtas niyo na ako sa mga sumasalakay na ito, na parang mga leon na gusto akong lapain. At sa gitna ng karamihan, kayo'y aking pabupurihan at pasasalamatan. Huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway sa aking pagtatalo. Ang mga galit sa akin ng walang dahilan ay huwag niyong payagang kutsain ako. Walang maganda sa sinasabi nila. Sa halip, sinisiraan nila ang namumuhay ng tahimik. Sumisigaw sila sa akin na nagpaparatang, "Aha! Nakita namin ang ginawa mo. Panginoon, alam niyo ang lahat ng ito. Kaya huwag kayong manahimik. Huwag kayong lumayo sa akin. Sige na po, Panginoon kong Diyos, ipagtanggol niyo na ako sa kanila. O Diyos ko, dahil kayo ay matuwid kong humatol, ipahayag niyo na wala akong kasalanan. Huwag niyong payagang pagtawanan nila ako. Huwag niyong hayaang sabihin nila sa kanilang sarili, sa wakas, nangyari rin ang gusto naming mangyari. Natalo na rin namin siya. Mapahiya sana silang nagmamalaki sa akin at nagagalak sa aking mga paghihirap. Sumigaw sana sa kagalakan ang mga taong nagagalak sa aking kalayaan. Palagi sana nilang sabihin, purihin ang Panginoon na nagagalak sa tagumpay ng kanyang mga lingkod. Ihahayag ko sa mga tao ang inyong pagkamakatuwiran, at buong maghapon ko kayong papupurihan. The Book of Luke chapter 3. Ikatlong kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Noong 15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea. Si Herodes naman ang pinuno ng Galilea. At ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Trachonitis, at si Lisanias naman ang pinuno ng Abilenia. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifás. At dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, "Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kaniyang dadaanan. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar at patagin ang mga bundok at burol. Tuwirin ninyo ang liku-likong daan at ayusin ang mga baku-bakong daan. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong ng mga tao si Juan, "Ano ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Kung mayroon kayong 2 damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit.
At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain. May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot si Juan, Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, Kami naman po, ano ang dapat naming gawin? At sinagot niya sila, Huwag kayong mangingikil sa mga tao, at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo. Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Kahit ang pinunong si Herodes ay pinagsabihan niya dahil kinakasama nito ang hipag nitong si Herodias at dahil sa iba pang mga kasamaang ginawa nito. Sa bandang huli, nadagdagan pa ang kasalanan ni Herodes dahil ipinabilanggo niya si Juan. Ang pagbabautismo kay Jesus. Isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mga ninuno ni Jesus. Mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ay anak ni Matat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Melki na anak ni Hanai. Si Hanai ay anak ni Jose na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Amos na anak ni Nahum. Si Nahum ay anak ni Esli na anak ni Nagay. Si Nagay ay anak ni Maat na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Semein na anak ni Hosek. Si Hosek ay anak ni Hoda na anak ni Joanan. Si Joanan ay anak ni Resa na anak ni Zerubabel. Si Zerubabel ay anak ni Shealtiel na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam na anak ni Elmadam. Si Elmadam ay anak ni na anak ni Josue. Si Josue ay anak ni Eliezer na anak ni Horim. Si Horim ay anak ni Matat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Simeon na anak ni Huda. Si Huda ay anak ni Jose na anak ni Honam. Si Honam ay anak ni Eliakim na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mena na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Nathan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boaz na anak ni Salmon. Si Salmon ay anak ni Nashon na anak ni Aminadab. Si Aminadab ay anak ni Admin na anak ni Arni. Si Arni ay anak ni Ezron na anak ni Perez. Si Perez ay anak ni Huda na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Terah na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug na anak ni Reu. Si Reu ay anak ni Peleg na anak ni Eber. Si Eber ay anak ni Shelah na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Arpaksad na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Metusela na anak ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared na anak ni Mahalalel. Si Mahalalel ay anak ni Kainan na anak ni Enosh. Si Enosh ay anak ni Seth na anak ni Adan. At si Adan ay anak ng Diyos. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment.
Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.